Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin at dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairi. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno. Niloob mong sina Joaquin at Santa Ana ay maging magulang ng mahal na Birheng, ina ng nagkatawang taong anak mo. Bilang tugon sa dalangin ng mag-asawang banal, mapakinabangan nawa sa pangako mo ang iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin, ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin nila sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon.
Lahat ng bansa'y makakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakaunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanglalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghahasik sa matabang lupa
ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At ngayon ay Friday, and Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Santa Ana at San Joaquin, ang mga magulang ni Mama Mary at syempre mga lolo at lola niyang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, usually sa mga magulang nang gagaling o di kaya sa mga lolo at lola nang gagaling yung ating paghuhubog. Hindi lang sa buhay natin, pero pati sa ating pananampalataya. Marami sa atin, naaalala na nung mga bata pa tayo, tuwing 6:00, nag-i-angelus, o di kaya naman nagro-rosaryo. Marami din sa atin, naaalala natin na yung mga magulang natin, o di kaya naman yung lolo o lola, ay dinadala tayo lagi sa simbahan. Kahit nga minsan, di ba, ayaw natin. Mga kapatid, ganito yung kalagayan ng naging buhay ni Mama Mary sa piling ng kanyang mga magulang, ni na Santa Ana at San Joaquin. Konti lang yung alam natin tungkol sa kanila dahil hindi naman naisama sa Biblia yung tungkol sa kanila. Nagkaroon lang tayo ng idea tungkol sa kanilang pangalan na Joaquin at Ana dahil sa tinatawag na Proto-Evangelium of James. Ibig sabihin, ito yung kasulatan na hindi isinama sa Biblia. Pero ang importante, alam natin na syempre, nagkaroon ng magulang, ng mabuting magulang si Mama Mary at sila ang naging daan para magkaroon ng malalim na pananampalataya ang kanilang anak, si Mama Mary, at tayo bilang mga Kristiyano, yung iba sa atin dito, marami sa atin, mga magulang, lolo at lola, isa sa mga responsibilidad natin bilang binyagan ay ipamana, ibigay at ibahagi, lalo na sa pamilya natin, ang salita ng Diyos, ang pananampalataya. Kaya kung nakapunta kayo, di ba, sa binyag, lagi ang sinasabi, ibinibigay, lagi ang sinasabi sa binyag, na ang responsibilidad ng mga magulang, pati ninong at ninang, ay ibigay, ipalaki o palakihin sa pananampalataya yung batang binibinyagan. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kadugtong ng ebanghelyo nung isang araw. Nung isang araw, narinig natin yung talinhaga tungkol sa maghahasik. At ngayon naman, narinig natin yung explanation noon. Kung titignan natin, iba't iba yung klase ng lupa na pinaglaglagan ng mga binhi ayon sa ating Panginoong Hesukristo. At iba't iba yung pinaglaglagan ng mga binhi dahil iba't ibang klase ng tao yung pinararatingan ng salita ng Diyos. So in other words, tayo mga tao, may iba't ibang klase tayo ng pakikinig sa salita ng Diyos. Unang-una, may mga tao na ayaw naman talaga makinig. 'Di ba? May mga tao na ayaw naman talaga makinig. Well, minsan kasi hindi natin napapansin na ang salita ng Diyos, hindi lang naman nanggagaling sa pagpapahayag nito sa misa. Ang salita ng Diyos, hindi lang din naman nanggagaling sa pagbabasa natin ng Biblia. Dahil ang Diyos ay may iba't ibang paraan para maiparating sa atin ang salita ng Diyos. At minsan,
yun ay sa pamamagitan ng ating kapwa. Sabi ko nga kanina, sa magulang, sa lolo't lola, sa ating kapwa, at sa kung kani-kanino pa. Pero minsan, may mga tao na wala naman talagang intensyon na makinig. 'Di ba? May mga taong ganyan. Pinagsasabihan na, pinapangaralan na, pero in the first place, ayaw naman talagang makinig. Dahil sarado ang isip, sarado ang puso. Ganon din naman sa salita ng Diyos. Kaya tingnan natin yung sarili natin, no? Kung tayo ngayon nakaupo dito, willing ba talaga tayo makinig? O baka naman bago pa magsalita si Father, talagang sarado na ang isip, sarado na ang puso, wala naman talagang intensyon na makinig. Kaya ang paalala sa atin, unang-una, no? Tignan natin yung sarili natin. Tayo ba ang klase ng nakikinig na hindi naman talaga nakikinig? Pangalawa, may mga tao na nakikinig nga pero sa umpisa lang. 'Di ba? Sa buhay natin, sa totoong buhay natin, maraming mga nauuso. 'Di ba? Maraming mga nauuso. Uso ngayon, bukas wala na. May time na nung nakaraan, usong-uso yung lato-lato. Minsan nga may naririnig pa ako dyan sa labas naglalaro. Pero ngayon, wala na. Lipas na. Parang ganun din minsan tayo pag nakarinig ng salita ng Diyos. Minsan, nasa-struck tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo, ay, ang ganda ng sinabi ni Father. Ay, ang ganda nung narinig ko doon sa pagbasa. Ay, ang ganda nung sinabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo. Wow! And then pagkatapos, wala na. Hanggang doon na lang. Nakalimutan na. Move on na uli. Kasi minsan, natatouch tayo ng salita ng Diyos, tinatamaan tayo ng salita ng Diyos, pero may kulang. Ang kulang ay ang magnilay, pag-isipan, at isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya minsan, no, maririnig ang salita, maaantig, tapos wala na. Minsan naman, yun yung pangalawa. At pangatlo, meron namang sobrang busy, talagang hindi na makapasok yung salita ng Diyos. 'Di ba? Hindi rin naman tayo ligtas sa ganyan, na kahit na nagbibigay tayo ng oras sa simbahan, kahit nagbibigay tayo ng oras sa pananalangin, kahit nagbibigay tayo ng oras sa pakikinig, na sobrang busy natin, hindi na makapasok sa ating isip at puso ang salita ng Diyos. Kasi ang dami-dami nating concern. Pagkapasok natin dito sa simbahan, pag-upo natin, makikinig tayo, pagdating ng homily, tingin na sa relo, pagdating ng homily, tingin na sa labas, pagdating ng wala na. Sobrang daming concern. Diba? Ang dami-dami nating concern minsan, hindi na natin mapabayaan na makapasok ang salita ng Diyos. Kaya tignan natin, sa dami ng beses ng pagsisimba natin, sa dalas ng pagsisimba at pakikinig natin sa salita ng Diyos, at minsan sa pagbabasa natin ng Biblia sa bahay natin, saan na ba tayo nakarating? O ano kayang klase ng nakikinig tayo? Tayo ba yung ayaw makinig? Tayo ba yung nakikinig pero sa umpisa lang? O tayo yung hindi na makapakinig sa sobrang dami ng concern at distraction? Pero merong pang-apat na klase ng nakikinig. Yung nakikinig na bukas ang isip at puso, tinatanggap ang salita ng Diyos, inuunawa at isinasabuhay. At ito yung klase ng pakikinig na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, dito sa loob ng simbahan, mainit, maraming tao, ang ingay-ingay pa dyan sa labas, may nagtatrabaho, pero hindi dapat maging dahilan ng kahit na ano para hindi tayo makapakinig. Hindi dapat maging dahilan ng kahit na ano para hindi natin matanggap ang salita ng Diyos.
Dahil ang mensahe sa atin ng ating Panginoon na ngayon, maging tunay na nakikinig. Ang nakikinig na bukas ang isip, bukas ang puso, tinatanggap ang salita at sinasabuhay ang salita. Hindi lang yung salita na nanggagaling sa simbahan, kundi pati yung mga salita na nanggagaling sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni na San Joaquin at Santa Ana, magtiwala tayo sa Panginoon na nakaaalam ng mga pangangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan ng simbahan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng mga salin lahi, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway patuloy na magtanggol sa kabanalan ng kasal at ang kahalagahan ng buhay ng pamilya. Manalangin tayo. Ama ng salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga magulang naway maitanim sa isip at puso ng kanilang mga anak ang mga aral sa pagmamahalan at kabanalan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga anak naway laging magmahal at gumalang sa kanilang mga magulang at mga ninuno. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga mag-asawang nagkakalayo, naway muling matuklasan at pahalagahan ang isa't isa sa diwa ng kapayapaan, pagpapatawad at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Sa mga yumaong miyembro ng ating pamilya, naway ipagkaloob ng Diyos ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama ng mga salinlahi, maging mapagpala ka sa amin. Panginoong Diyos, basbasan mo ang aming mga tahanan. Pagbuklurin mo ang aming mga anak na lalaki at babae sa nag-iisang pamilya ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan
ng Diyos amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang hain namin ngayon, upang sa pagpapala mo kay Abraham at sa kanyang lahi, kami pagindapating makasalo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabinyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Joaquin at Santa Ana, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong isilang mula sa mga tao ang bugtong na anak mo, upang ang mga tao ay sumilang sa iyo bunga ng sakramento. Hinihiling namin kaming nagsalo sa pagkaing laan sa mga anak, ay pabanalin mo sa espiritu ng iyong pagkupkop sa aming lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila
ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.